May old housing loan ako. Makaka-acquire pa ba ako ng pangalawang pag-ibig financing or bank financing? Hello po, Ma'am Cindy here, Division Manager, Dream House Realty, focusing on the projects in Cavite, sa Taganaik lang po ako. Madalas ko din pong ma-encounter ito ng mga katanungan ng mga buyer natin. Nung kabataan pa nila, kadalagahan pa nila, binata, nag-acquire sila or nag-apply na sila for pag-ibig housing loan. Ang nangyari, ang iba, continuous na nahuhulugan. So, okay na okay yun. Pero yung iba naman po, hindi natin hiningi, pero nabitawan nila yung bahay, naging foreclose or nabawi ni pag-ibig. May dalawang sitwasyon tayo dito. Ang pwede pa pong makapag-loan ulit is yung ongoing pa din pong nahuhulugan yung kanyang housing loan. Pwede pa siyang umulit, given po na kasya pa yung sahod niya sa bagong loan, at saka covered niya pa din po yung previous housing loan niya. So, dyan mabilis naman pong i-troubleshoot yan kung i-allow ka ni developer na magkaroon ng co-borrower or puntahan mo muna si Pag-ibig. Magpa-screening ka muna sa Pag-ibig. Isabi mo, ang plano ko pong ikuhang pangalawang housing loan is ganito ang total contract price. Ito po yung aking existing housing loan para matansya pa ni Pag-ibig kung magkano pa yung pwede mong i-loan. Para pag bago ko mausap ng ahente, alam mo nang qualified ka pang kumuha ng isa. Anyways, kung may asawa kang may trabaho, pwedeng ang maging option mo is siya yung maging principal, ikaw ang maging co-borrower. Kung may anak kang binata, dalaga na regular na sa trabaho, pwedeng sila sila mag-principal, ikaw borrower mo sila. Marami naman tayong pwedeng maging option. Basta ang importanteng malaman ko, maipakita mo sa akin yung SOA, yung statement of account na pinapadala sa email natin ni Pag-ibig. Yun yung mga babayaran natin for that month. In the event naman na ikaw yung nasa kabilang sitwasyon, na foreclose yung kinuha mong bahay nung unang panahon, ay, hindi ka na po makakakuha ng pangalawang housing loan na under na pangalan mo. Kasi kumbaga, may record ka na hindi mo nabayaran. Parang, di ba po, may record na. Ayoko naman sabihin bad record, pero hindi na tayo makakaulit. Ang good news dyan, kung may asawa ka na pasok ang sahod niya doon sa plano niyong kuning property, sa kanya na lang po. Siya na lang po ang maging principal. Hindi ka din po pwedeng maging co-borrower kasi nga po, pag nag-CIC Pag-ibig, malalaman din nila na may bad record na or may record na nga yung co-borrower. So, maghahanap sila ng panibagong option. Pag mga ganitong kaso po, maging honest sa mga ahente ninyo kasi wala pong lusot ito kay Pag-ibig. Hindi natin ito troubleshoot kasi record is record, hindi naman na madidelete yun, hindi na ma-edit, at hindi na bubura. Lifetime record na po yun. So again, kapag may foreclose na, ayan po. Buti po ngayon, uso na yung pag gumawa ka ng virtual Pag-ibig. Para ma-access mo yung virtual Pag-ibig mo, nakalagay kasi doon sa parang pag nag-scroll up ka, scroll, makikita mo doon yung housing loan, none ang nakalagay. Record po yun sa Pag-ibig, personal record natin. So, para ma-verify or talagang masigurado na agent, ipasa mo kay agent or sa akin, ipasa mo sa akin yung screenshot tatlong screenshot yan ng virtual Pag-ibig. Ang dulo po niyan, housing loan, none ang nakalagay. So, sure na tayo na ang mataas ang approval rate kay Pag-ibig kapag kumuha ka ng housing loan dahil wala kang record na napabayaan mo yung unang housing loan mo. Yan lang naman po ang mga nagiging reason na nadi-disapprove at mahirap at as in 0% ng matotroubleshoot natin. Yung nagsinungaling tayo, hindi tayo naging honest na isabi na meron tayong old housing loan na nakapangalan sa atin. Tapos, nag-apply ka ng pangalawa, what if nag-down payment ka ng malaking halaga? Di ba po, non-refundable po yun. Huwag matakot magtanong about sa refundable, non-refundable, dahil hindi lang po ito basta-basta housing loan. Ito po ay long term, ito po ay
maglalabas ka ng reservation fee, maglalabas ka ng equity, dapat po 100% decided kang kukuha ng bahay. Huwag mahiyang magsabi ng hindi kukuha, huwag magsabing mahiya na interesado ako, Ma'am Cindy, tulungan mo akong makakuha ng bahay. Okay po, nandito naman po ang mga ahente para tumulong, mag-assist, magbigay ng mga information na dapat mong malaman bago pa man kayo mag-decide na pa-reserve, mag-tripping. Sa iba pang katanungan, directly message me kung anong project ang preferred ninyo, location, single attached, single detached, townhouse, duplex, hawak natin ang buong Cavite. Given, isabi mo lang sa akin yung kung hindi kayo hiwalay, kung combined salary, kung single, para mabilis natin ma-assess at mabilis nating magawa na o ma-explain ko agad sa inyo in the event na may mga sitwasyon tayong dapat ayusin bago kayo mag-decide na makapag-cash out for reservation. Mahalaga na buo ang loob kasi may mga chances po talaga na hindi natin maiwasan. Sa kalagitnaan ng pag-equity, nagbago ang isip at tumigil na sa pag-equity, non-refundable po. Depende sa developer kung nagbibigay sila ng percentage na ibabalik or talagang 100% non-refundable. What if kung nag-down payment ka ng 100,000, 150, sayang din po ang pera. Please like my video po. Ako ay kasalukuyang nag-upload every 7 PM ng gabi sa loob ng gagawin kong isang buong buwan. Recorded po ito at uploaded in advance. Sana po ay pag nakita mo po ang mga ibang vlog ko at gusto mo po mapanood yung ganong klaseng topic, please do subscribe to my channel and paki-like na din po dahil napakalaking bagay yan sa go-grow sa pag-grow pa ng aking YouTube channel. Maraming salamat!